mura ang smartphone. Katekhan Inday, today I want to congratulate you dahil isa ka ng ganap na content creator. Kaya kung sangkatutak na ang iyong smartphone sa bahay at gusto mo pang bumili ulit, mag-isip-isip ka na. Dahil this time, kailangan real camera na ang hawak mo. Pero hindi naman kailangan na DJI. Pwedeng Insta360, pwedeng GoPro. Kung malaki-laki ang muscles mo, mirrorless and DSLR. Pero ang pinaka-komportable at pinaka-madaling gamitin ay itong mga action camera. And here's why. Pero bago tayo magpatuloy, don't get me wrong, wala akong problema sa smartphone. Sa totoo lang, kung may magbibigay sa akin ngayon ng smartphone with open arms, tatanggapin natin yan. Maraming salamat in advance. Pero kung katulad kita na budgetarya, talaga namang bawat sentimo ay mahalaga, kailangan pakinggan mo ito. Kung meron ka ng smartphone, pwedeng isa o dalawa, mag-isip-isip ka kung bakit kailangan mo na namang bumili ng another smartphone. And kailangan mo rin tanungin ang sarili mo kung seryoso ka talaga na maging content creator. Pero kung hindi naman kita masisisi dahil ang numero unong dahilan kaya smartphone ang binibili ng karamihan dahil akala nila mas mura ang smartphone. At sobrang mahal ng mga action camera, mirrorless, DSLR. Pero hindi yun totoo. Kung titingnan mo yung ibang mga smartphone ay mas mahal pa dito. Pero katok-katok sa langit, bata-bata sa langit. Ang tamaan, wag sanang magalit. Yung mga gustong mag-upgrade dyan ng camera para mas maganda ang content, ang binibili madalas ay smartphone. Every year nagpapalit sila. Dahil every year mas gumaganda yung specs ng camera ng smartphone. Again, wala akong anything against sa smartphone. Pero kung gusto mo talaga gumanda ang video quality ng content mo, kailangan mo ng dedicated camera. Ibig sabihin, yung gadget or gear na binili mo ay ginawa lang talaga para sa camera. Unlike sa smartphone, yung nilabas mo at yung binayad mong pera ay napunta sa maraming bagay. Napunta sa mabilis na processor, napunta rin sa masarapang gaming, dahil napakarami kang pwedeng gawin sa smartphone. Pero kung ikaw naman wala ka pang smartphone at gusto mo na talagang bumili, go ahead, bumili ka ng smartphone. Pero kung marami ka na, it's about time na totoong camera na ang gamitin mo. Ang masakit pa niyan, yung iba wala dito wala. Yung iba, after bumili ng sobrang mahal na smartphone pang content, iisipin nila, ay teka lang, hindi stabilize yung video ko, kailangan ko ng gimbal. So additional gastos na naman. Unlike kapag gamit mo is action camera, meron na yung electronic stabilization. So kahit walang gimbal, no problem. Pero kung talagang cinematic ang gusto nyong video na kailangan talagang gimbal, the best pa rin yung action camera. Pero this time, pocket camera, it can either be pocket 4 or pocket 3. Yung GoPro, maganda rin yan. Actually, yan yung gamit ko ngayon. Yung DJI Action 6, napakaganda rin nun. Pero itong GoPro at yung Action 6 is electronic stabilization. Sobrang smooth na rin yung video. But, buti na lang, finally, alam ko lang ngayon ang pakiramdam, every time ito ang gamit-gamit ko. Dahil bukod sa electronic stabilization, meron na itong gimbal mismo, itong ulo niya. Yan mismo yung nakalagay sa drones. Nagtataka ka ba bakit sobrang stabilized ng mga drone video? Dahil hindi dahil sa DJI sila. Pero meron silang camera at the same time, meron din silang gimbal. Nagkataon na DJI din tong Pocket 4 at itong Pocket 3. So, ibig sabihin, kapag bumili ka nito, hindi mo na rin kailangan ng gimbal at kahit yung mga Action 6 at itong GoPro, hindi mo na kailangan ng gimbal. Pwera na lang kung ikaw talaga ay gusto maging videographer gamit ang iyong action camera at kailangan mo ng mga product shots at meron kang macro lens, that is that only time na kailangan mo ng gimbal. Dahil kapag macro lens ang gamit mo, konting galaw mo pa lang, very shaky na. So, kahit may electronic stabilization itong o yung Action 6, makikita mo pa rin yung jelly effect niya. Pwera na lang kung ang gamit mo is pocket camera. Kahit alin sa dalawang ito, magiging smooth na ang mga product shots mo kahit naka-macro lens ka pa. Correct me if I'm wrong, pero naobserbahan ko na mas matagal ang buhay na tinatagal ng mga camera katulad nitong action camera, lalo na yung mga mirrorless and DSLR, compared sa mga smartphone. Yung updates para sa mga ganitong camera ay mas pangmatagalan compare sa smartphone. Pero na lang kung iPhone user ka, sana all may pangbili ng iPhone, di ba? Napakalupit ng camera na yon. So ang tanong, Aldrich, paano kung naka-iPhone na ako? Iba pa rin yung may dedicated camera ka. Dahil kapag nagbi-video ka, ayaw mo nang may mag-i-istorbo sa'yo, nagre-record kang ganyan, tapos may tatawag, ba? So mag-stop yung recording mo. Hello? Di ba? Pero kung ang gamit mo is camera talaga, kahit may tumawag pa yan, hindi mag-i-stop ang recording mo. Pero Aldrich, ayoko namang seryosohin na maging content creator. Don't worry, okay lang yan. Bumili ka ng smartphone. Pero ang sa akin lang, kung napakarami mo ng smartphone,
smartphone. Bakit bibili ka ulit ng another smartphone? Pwedeng mas maganda yung camera niya, mas mabilis yan. Pero bakit another smartphone na naman? What if kung bumili ka ng something na wala ka pa? Katulad ng camera, na kahit hindi ka pa content creator, magagamit mo camera mo sa mga gala at adventures mo. Kapag nag-swimming kayo, ang action camera ay pwede sa ilalim ng tubig. Wag ito ha. Kailangan GoPro or Action 6. Pwede kang sumisid sa ilalim ng tubig. Aldrich, pwede rin naman yung mga smartphone. Lagyan mo lang ng parang plastic. Pwede na sa ilalim na tubig. Yes, pwede rin. Pero iba pa rin yung ganda sa ilalim ng tubig na makukuha mong video from mga action camera. At kapag umaakyat ka sa bundok, ang hirap naman i-mount yun dito. Ang laki-laki ng smartphone, di ba? Kailangan yung i-mount natin is something light and small. Tulad na rin ng mga action camera. Pwedeng DJI Nano, Insta360 Ultra Go, at yung iba pang mga malilit na camera. And even itong GoPro, maliit na rin naman siya. Kapag nagbabike ka, imbes na smartphone ang i-mount mo, camera na ang gamitin mo. Para kahit anong lubak na dadaanan mo ay stabilize pa rin yung video. At para sa mga mahilig talaga sa mga adventures na talagang very smooth yung slow motion, makukuha mo yan sa totoo lang sa smartphone. Pero hindi kasing swabe ng mga action camera. Katulad na lang ng Pocket 4 na kaya 240 FPS. Mas mataas yung frame per second, ibig sabihin nun, mas smooth yung video. 1080p sa Pocket 3. Pero sa Pocket 4, 4K, 240 FPS. Grabe, pang pelikula na yung datingan. So, yun yung mga limitasyon na hindi kaya ng smartphone. Pero again, don't get me wrong, hindi ko sinasabi na pangit ang mga smartphone. Kung marami ka namang pera, bumili ka ng smartphone, may nilaunch itong brand na to. Next month, may ila-launch itong brand na to. Bilhin mo din. Marami ka namang pera, di ba? Sana all. Pero kung katulad kita na talagang sakto lang yung budget at bawat sentimo ay napakahalaga. Kung may isa ka ng smartphone at hindi ka naman lumalaban sa professional gaming na kailangan mabilis yung smartphone, go for a camera na. Pwedeng action camera, pwedeng pocket camera katulad nito, o kahit yung mga 360 camera. DJI Osmo 360, Insta360, at ito ang isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit meron kang dedicated camera. Kapag may ka-video call ka sa smartphone mo at may biglang dumaan na artista, bulalakaw, anything na very interesting, kahit ayaw mo i-end yung call, ay teka lang, mamaya ka na tumawag. So kung jowa mo yon o mahal mo sa buhay, baka magtampo sa'yo yon. Pero kung meron kang dedicated camera at may ka-video call ka, nandito ako ngayon sa Boracay, uy, may artista, at may Pocket 4 ka, kahit naka-video call ka, so wala kang na-miss na opportunity. Walang nagtampo sa'yo. At the same time, na-capture mo yung once in a lifetime and magical moments. Hindi naman ibig sabihin na kapag meron kang dedicated camera, ay totally aawain mo na yung smartphone. Wag, kailangan natin yung smartphone. Kasi minsan dito ako nag-e-edit. Sa social media, kailangan natin to. Pero kung meron ka ng isa or dalawa, at bibili ka na naman, kakabili mo lang last month or last year, bibili ka na naman ngayon, and never ka nagkaroon ng dedicated camera. Ngayon, ang question, action camera ba o 360? Pero Aldrich, tama ka. Iba talaga ang may dedicated camera. Pero ano yung bibiling ko? Action camera ba o 360 camera? Kaya naman kung hindi ka pa nagsasubscribe, pindot na the subscribe button below para siguradong magkakasama tayo right after ko magawa yung video nyon. Pero bago tayo magtapos, kailan naman kailangan, Aldrich, bumili ako ng smartphone? Ngayon, kung marami ka ng mga camera at napakabagal mo nang mag-edit sa smartphone mo, it's about time na mag-upgrade ka na ng smartphone mo. Dahil what you are missing right now is yung gear na makakatulong sa'yo na mabilisan kang makakapag-edit. Kung may extra budget ka, go for a laptop. Pero kung medyo kulang naman, okay lang kahit smartphone, yung mabilis na smartphone. Kaya kung gusto nyo na mas marami pa akong gawin na content for smartphone, i-comment nyo below anong smartphone ang gusto nyong gawa natin ng review. Lahat ng mga gears, gadgets, smartphone, may kanya-kanyang strength. At yun yung gusto kong i-share sa inyo para makapag-decide ka ng very best para sa sitwasyon mo.